Aprobado na ang proyektong magtatatag sa halos 800 free Wi-Fi sites. Kasabay niya ng utos na paigtingin ng cybersecurity sa gitna ng hacking sa ilang kumpanya kamakailan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula online class kung hindi posible ang face-to-face, hanggang sa work from home at online meetings, pati shopping at food delivery. Bahagi na nga ng buhay ng marami ang internet. Pero sa 73.6% penetration nito, meron pa rin mga napag-iiwanan. Sa Caraga Region sa Mindanao halimbawa, 17% lang ang naabot ng internet. Para sa mga tulad nila ang Philippine Digital Infrastructure Project na inaprobahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board. Dahil dyan, magkakaroon ng halos 800 free Wi-Fi sites sa mga piling lugar sa Davao Region, Soc-Sargen at Caraga na pakikinabangan ng hanggang 6 na milyong tao. Katumbas sa mahigit 16 na trilyong piso ang uutangin sa World Bank para dyan. For every 10% increase in internet penetration rate, it constitutes approximately 1.38% increase in our gross domestic product. We'll be able to pay the loan and still get, in terms of economic growth. Pero kasabay ng paglawak ng internet coverage ang paglawak ng dapat bantayan kontra hacking at cyber attack. Kailan lang na mabiktima ang website ng ilang government agency, pati ilang pribadong kumpanya, tulad ng breach sa data ng Jollibee na naglalaman ng mga impormasyon ng 11 milyong customer tulad ng pangalan at birthday. Sa naunang pahayag, sinabi ng Jollibee na nagpapatupad sila ng enhanced security measures laban sa mga katulad na banta. Nag-iimbestiga na rin ng kumpanya at nakikipagtulungan sa mga otoridad at mga eksperto. 13,000 customer records din ng healthcare provider na MaxiCare ang na-expose umano kaya nagkasa ng emergency measures sa kumpanya para siguruhin ang privacy ng kanilang mga miyembro. Nagsasagawa na rin ito ng sariling investigasyon. Problema ito sa buong mundo. Ngayong Hunyo, na meron po tayong nakita around 165 companies around the world. Maaari pong connected po ito sa string of extortion activities. Ito po yung paghingi ng pera kapalit ng datos or ransomware extortion. Ikinabahala yan ng mga consumer groups at ang Trade Department. Involved po dito ang mga sensitive information ng ating mga consumers. And the fact na nagsimula siya mula sa government databases hanggang sa lumawig siya sa mga private sector companies, domestic private companies natin. Ibig sabihin talaga niya na orchestrated. Iniutosan ng NPC ang pagpapaigting sa cybersecurity ng mga kumpanya, lalo kung may record ng mga impormasyon ng customer o kliyente. Pinagbumulta na ang mga hindi makasunod sa pamantayan ng komisyon. Ang publiko naman, pinayuhang magpalit ang password at huwag basta-basta ibibigay ang impormasyon sa iba. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.